Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at mahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nananalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ng Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagda-drive. At gusto ko po mag-drive. No? Nakaka-relax mag-drive. Although nakaka-stress yung presyo ng gasolina. Pero yung pagda-drive itself, nakaka-relax naman. No? Subalit bilang isang driver, isa sa mga pinakaayaw ko bilang driver, yung tinatawag nating mga backseat driver. Ano ito yung mga backseat driver na ito? Ito yung mga pasahero mo na mas magaling pa sa'yo. No? Yung tipo bang pag medyo mabilis ang takbo, dahan-dahan lang, baka madisgrasya tayo. O di naman kaya pag medyo mabagal ang takbo mo, alam mo naman, meron ba tayong patay na nagpo-procession sa patay? No? O di na naman kaya, no? Sa pagdadrive mo, no, pupunta ka sa kabila, wag ka dyan, pupunta, dito ka mag-drive, no? Dito ka dapat dumaan, wag ka mag-divert, wag kang mag-long drive, dito ka sa shortcut, etc., no? One time nga, pupunta kami sa Bataan, nasa Olongapo po ako naka-assign. Merong isang magulang na isang pare na namatay at pupuntahan namin yung Lamay. At ang mga kasama ko mga pare, no? Mga pare na ng diocese natin. Sabi na, Kenneth, ikaw na lang mag-drive, sasakyan na rin ang gamitin natin. Ako naman, okay, sure, no problem with that. No? Sasakyan ko ginamit, mga kasama ko, mga kapatid kong pare. Kaso pagdating namin doon, gabi na. Hindi naman ako gaano pamilyar sa lugar at marami rin mga bisita na may mga sasakyan din. Kaya yung parking, talaga nga namang napakahirap. No? Yung isang paring nasa likod ko, dito ka mag-park. Yung isa naman, dito ka mag-park, dito mag-park. Hindi, wag dyan. You know, at the end, sa inis ko, kotse ko to, ako magde-decide kung saan tayo magpa-park. No, mga tipo bang, mas magaling pa. No? Ako nasi-stress, hindi ko malapit sinususundin ko. No? Kaya in the end, kotse ko to, ako ang driver, ako magde-decide kung saan tayo magpa-park. No? Mga kapatid, bakit ko nabanggit yan? Nabanggit ko po yan dahil ang mga pagbasa natin tungkol sa pananalangin. Father, anong kinalaman ng pananalangin sa pagdadrive? Ganito kasi yan. Pag ikaw ay nananalangin sa Diyos, dapat merong kapakumbabaan.
Anong ibig sabihin nito? Simple lang naman eh. Pag ikaw ay nagdarasal kay Lord, unawain mo na si Lord yun. At ikaw, tao ka. So anong ibig sabihin yan? Parang pagdadrive. Pag lumalapit ka kay Lord, dinidikit mo ang sarili mo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Ang ibig sabihin lang yan, let God be God. No? O sa buhay natin, kung lalapit ka sa Kanya at pahihintulutan mo siyang mag-drive ng iyong buhay, mag-drive ng iyong sasakyan, siya yung driver. Huwag mo kakalimutan na siya ang driver. So anong ibig sabihin yan? No? Huwag mong aagawin ang monobela sa Kanya. Alam po ninyo kasi, ganyan ang problema sa atin pag minsan. Lumalapit tayo kay Lord, alam natin na siya ang Diyos, tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, pero sometimes, mas marunong pa tayo sa Kanya. Lord, huwag mong idadaan dyan, ayoko dyan. No? Lord, masyado malubak yan. Naku, Lord, kailan ba tayo darating? Ang tagal-tagal mo naman, no? O, Lord, Diyos ko po, nagmamadali ba tayo? Baka hindi tayo makarating ng buhay. No. Allow God to be the driver in your life. Huwag ka masyado magmamarunong sa Kanya. Kaya nga, kung mas marunong ka pa sa Kanya sa pagdadrive, di ikaw na lang mag-drive. No? Pero kung talagang kinikilala mo ang Diyos sa iyong buhay at nananalangin ka sa Kanya, then let God be the driver of your life. No? Yun yung isa sa mga pinaka-importanting diwa ng panalangin may kapakumbabaan. Alam mong, mas alam niya ang ginagawa niya dahil siya ang driver, dahil siya ang Diyos. No? Sa buhay natin, hindi naman talaga mahirap. No? Hindi mahirap ang buhay. Pinapahirapan lang natin pag minsan. Bakit? Dahil feeling natin, mas magaling tayo kaysa kay Lord sa pagpapatakbo ng ating sasakyan, sa pagpapatakbo ng ating buhay. Ikalawa, let God be the driver of your life. Ikalawa, magtiwala ka sa Kanya. No? Magtiwala ka. Kung pahihintulutan mo naman palang si Lord ang driver ng buhay mo, then trust God. No? Magtiwala ka sa Kanya. Bakit? Dahil si Lord, alam niya ang Kanyang ginagawa. Si Lord, magaling na driver. Hindi niya pahihintulutan na maaksidente ka. No? Sa katunayan, kalimitan, nagkakaroon na aksidente dahil inaagaw natin ang manubela sa Kanya. Subalit kung pahihintulutan lamang natin siyang mag-drive sa buhay natin, yes, pag minsan hindi tayo makatulog dahil mauga, dumadaan tayo sa mga lubak na lugar, o dili naman kaya napupunta tayo sa mga palikulikul mga lugar na para tayong gumaganyan-ganyan na lamang doon sa loob. Yes, that's part of the journey. But never forget, hindi niya pahihintulutan na mapahamak siya dahil alam niya ang kanyang ginagawa sa iyong buhay. Kaya't magtiwala ka sa Kanya. Have faith in Him. Ngayon, kung hindi ka naman pala, wala ka naman palang tiwala kay Lord, edi ikaw na lang din mag-drive sa buhay mo. Huwag ka nang magdasal. No? Sapagkat pag ikaw talaga nagdarasal, talagang kinakailangan mong magtiwala na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi kanya ipapahamak at makakarating kayo sa dais mong marating. Ikatlong bagay, kung pinitulutan mo na si Lord na mag-drive ng sasakyan ng buhay mo at talagang nagtitiwala ka sa Kanya, pahintulutan mo na sa iyong paglalakbay, manatili kang mapayapa. No? Keep peace and be serene in your journey in life. No? Bakit? Dahil expert ang nagdadrive ng sasakyan ng buhay mo. And yes, pinagtitiwalaan mo siya. So ano mangyayari sa buhay mo?
hayahay ang iyong paglalakbay. Father, ibig ba niya sabihin walang problema, walang surilanin, hindi ka rin masistress, etc., etc.? Darating at darating din yan. No? Darating at darating din yan. Pero at the end of the day, unawain mo na ligtas ka, maayos ang iyong driver, at kinakailangan panatag at payapa ka sa iyong buhay. Bakit? Dahil pag minsan, ini-stress natin ang buhay natin. No? Alam po ninyo, recently, a few days ago, merong, hindi ko kilala po siya, no? Pero kilala ko yung tatay niya, si Kuya Kim Atienza. Nabalitaan ko yung nangyari sa kanyang anak na napakabata. Hindi ko naman talaga kilala yung anak niya, pero sabi ni Brother Charlie sa Bethel, sikat daw na social media personality, etc., etc. Bakit ano nangyari? Napakamurang edad, pumanaw na, 19 years old. Ay father, biktima ng pambubuli. Binabash daw siya. Ay, nako. Well, wala na tayong magagawa dyan. Pumanaw na siya. No? Pero alam po ninyo, yan ang problema kapag pinapako natin ang ating halaga at kaligayahan sa opinyon ng ibang tao. Alam ninyo, sabi ko nga, ang buhay natin parang sasakyan lang yan. May driver, ikaw ay pasahero. Sasakyan mo yan. Siyempre, sa labas ng sasakyan, maraming mangangaw-ngaw yan. Pero ang dahilan kaya nga sila nasa labas. No? Nasa labas nga yan eh. Kung ano-anong sasabihin yan. So, anong gagawin mo? Papapasukin mo? Naku, Diyos ko po. Kung papapasukin mo yan, tandaan mo, kung si Lord ang driver ng buhay mo, pasahero ka lang. Kung magdadagdag ka pa ng ibang pasahero, piliin mo naman na maayos. Bakit? Piliin mo pasahero mo, mga magulang mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, mga significant others. Pero kung sino-sino lang namang mga tao yan, naku, huwag mo nang papasukin. Bakit? I tell you, yung ibang mga tao dyan, papasok sa sasakyan ng buhay mo, pinahihintulutan mo si Lord na maging driver, pero sila ang magiging backseat driver. Lord, dapat ganito yan siya, ganito yan siya, ganito yan siya. O hindi lang yun. Sila pang magmamarunong sa buhay mo. Parang sila ang may-ari ng sasakyan ng buhay mo. Kaya merong dahilan kung bakit nasa labas sila. At panatilihin mo. Sabi nga, ang bangka, kahit napapalibutan ng dagat, hindi lumulubog. No? Ang bangka hindi lulubog kahit napapalibutan ng dagat. Lulubog lang yan pag may butas at pinahihintulutang pumasok ang tubig sa loob. Ganyan din yan sa buhay natin. No? Problema kasi, katulad ng narinig natin sa ating Ebanghelyo, may mga taong nagdarasal kay Lord, feeling nila ay matuwid sila, pero humahawak naman sa iba, humahamak sa iba. Yung tipo bang ang kinakausap si Lord, pero ang tinitingan yung ibang tao. I tell you, sa dinami-dami ng mga santong ang buhay nila'y napagnilayan at pinag-aralan ko, walang santo na masyadong preoccupied sa problema ng iba, kundi yung problema ng kanilang sarili. Katulad ng publikano sa ating Ebanghelyo ngayon, ang panalangin lamang nila, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Mga kapatid, siguro ganyan ang magandang gawin din natin sa buhay natin. Kung talagang nais nating kumapit kay Lord sa pamamagitan ng panalangin, unang-una sa lahat, let God be God. Pahintulutan mo maging driver ng buhay mo si Lord. At huwag mong aagawin ang monobela sa Kanya habang tumatakbo ang sasakyan. Ikalawa, kung pinahintulutan mong si Lord na mag-drive sa buhay mo, gawin mong ganap ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Trust in Him. Alam niya ang Kanyang ginagawa, hindi Kanya ipapahamak, makakarating kayo sa inyong destinasyon. At ikatlo, kung si Lord ang driver ng buhay mo, pasahero ka lang.
Pero huwag ka na magsama ng kung sino-sino pang pasahero. No? Kung magsasama ka man, siguraduhin mo at piliin mo. Bakit? Dahil kung ang sasakyan mo, 5-seater lang, ibig sabihin, 3 lang din ang ipapasok mo. Huwag ka na magpasok pa ng iba. Bakit? Dahil in the end, mas magiging payapa, tahimik, at matiwasay ang paglalakbay na yung buhay kung yung mga insignificant others ay nasa labas ng iyong sasakyan. Amen. Tayo po magstayo at pahayag ang ating pananampalataya.